Yan. Good morning. Good morning mga idol. Good morning. Welcome pong muli sa ating channel. At pong muli inyong lingkod, si Boyet, ay muling bumabati ng isang magandang umaga. Bueno mga idol, shoutout muna sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga viewer, gayon din sa ating mga follower. Saan man kayong panig ng ating bansa naroon mga idol, Mapaluson, Visayas, Mindanao, ay binabati ko kayo ng isang magandang umaga at nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Pero mga idol, ang paksa ng ating tatalakayin ay napapanahon pa rin, kaya bibigyan lang natin ng konting reaction yung mga nangyayari. Oo, kasi hindi lingid sa atin na ang dating Pangulong Duterte ay nasa ICC na ngayon at inuumpisahan na ang kanyang investigasyon. Meron akong napanood sa kapwa natin vlogger na ipinost niya at kumbaga parang ipinakita niya sa kanyang video na nung nasa ICC ang ating dating Pangulong Duterte ay tila lumalabas doon sa paliwanag ng kanyang abogado, parang sinisisi pa ang ICC na di umano'y parang kinidnap ang ating dating Pangulong Duterte. Pero mga idol, yung mga ganung pangyayari, dapat hindi na yon inaano doon sa harap mismo ng ICC panel. Hindi natin alam kung ano magiging reaksyon ng mga taga-ICC doon sa ganung paliwanag at pahayag ng kanyang abogado. At dito naman sa atin, mga idol, hindi kailangan sa ating mga paningin at nasasaksihan, talagang marami ang nakikisimpatya sa pangyayaring si dating Pangulong Duterte ay ibinigay sa sa ICC. At yun nga ngayon, kasalukuyan na ngayon, nandun sa Netherlands, kaya yung kanyang mga supporter na naiwan dito ay talagang naghihimutok. Pero siyempre, karapatan nila yon at diehard sila sa dating Pangulong Duterte. At maging iba natin mga kababayan, tila yata nakikisimpatya dahil nga sa mga pangyayari. At lumalabas pa na ibubunto ng sisi sa pangyayari dito sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, ang nangyayari ngayon sa sistema na napuputukan ng sisi ang ating Pangulo ngayon sa kasalukuyan, si Bongbong, kung ako ang tatanungin, hindi dapat isisi ang mga pangyayari sa ating Pangulo. Dahil, ang sabi nga ng ating Pangulo, nung sa kanyang press conference, kumbaga, nung nangailangan tayo ng tulong sa Interpol, tinulungan tayo. Kaya ngayon, yung Interpol naman ang nangailangan ng tulong, parang vice versa lang ang nangyari. Although wala na tayong kaugnayan sa ICC, dahil nga bumitaw na tayo, hindi naman yung ICC ang direktang nagpunta rito para kunin si dating Pangulong Duterte, kundi ang mga Interpol. So, siyempre, yung ganun mga pangyayari, talagang ang sisi puputok sa ating Pangulo. Dahil sabi nga ng iba, dapat daw bilang Pangulo siya, may karapatan siyang pigilin o wag ibigay. Totoo naman yon kasi nasa ating bansa siya Oo, may sarili tayong soberenya, may sarili tayong batas. At kung anong batas natin na pinatutupad, yun dapat ang mangyayari. Kaya nga lang, kumbaga nga, ang ating dating Duterte, sabi nga ng ating Pangulo, siya naman ang gumawa ng kanyang problema
Kaya, problema niya yon. At siya ang gumawa ng kasalanan na dapat lang naman niyang panagutan. Kaya ang mabigat lang ang ating mga kababayan, lalo na yung mga supporter ng Pangulong Duterte, talaga naghihimutok sa nangyari. At lumalabas pa na mukhang kawawa at kaaba-aba ang nangyari kay Pangulong Duterte. Pero ang hindi naisip ng ating mga kababayan at maging ng kanilang mga supporter ni Duterte, paano naman yung nangyari kaaba-aba doon sa mga pamilya ng mga nangamatay sa panahon ng panunungkulan ng ating si Duterte. Yan, kumbaga, yung mga nakaraan na pangyayari na malupit din at marami rin namang naging biktima na ika nga ay nagdalamhati sa mga pangyayari, kumbaga, nakalimutan na yon. Oo, yung mga nakaraan, nakalimutan na nila at ang simpatya nila ngayon sa hinaharap. Pero dapat, bago ka makidalamhati doon sa mga pangyayari, alalahanin mo muna yung mga nakaraang pangyayari din. Kumbaga, dapat ang ating mga mamamayan, di bali na yung mga follower ni Duterte, talagang wala silang simpatya sa mga nakaraan. Itong mga iba nating kababayan na nakasaksi sa mga pangyayari, dapat man lang binalansin nila ang mga pangyayari. Dapat tinignan din nila kung ano ba nagawa nung nakaraan na kaya siya nagkaroon ng ganyang kaso na dapat niyang harapin. Sa totoo naman, saksing buhay naman tayong lahat nung panahon ng kanyang panunungkulan, talaga namang medyo napakalupit. Oo, di ba? Walang due process ang mga mahuhuli at tinutukhang. O paano nga naman yung mga ibang inosente? Maraming inosenteng nadamay eh. Hindi naman lahat ng tinukhang adik at saka puser. May mga nadamay na wala namang kinalaman doon sa mga pangyayari na tungkol sa drug war, di ba? Yun, hindi na tinignan ng ating ibang mga kababayan yung ganung mga pangyayari na marami rin namang mga pamilya ang naargabyado. Ngayon, buti nga ito, isa lang siya eh. Oo, nag-iisa lang siya, pero ang dami nakidalamhati. Pero yung mga natukhang at yung mga naging biktima sa mga pangyayari, wala isa man sa ating mga kababayan na nakidalamhati. Dapat ganun, balanse. Oo, bago ka makidalamhati dito sa mga pangyayaring ito, isipin mo muna yung mga nakaraan. Bakit ba nagkaganon? Bakit ba siya hinuli? Bakit ba siya ngayon pinananagot? O, di ba? Ganun sana mga idol. Huwag tayo maging one-sided. Oo, tama yung binobroadcast o ibinablog ng iba nating kapwa-vlogger na bakit isisisi lahat ang bunton dito sa ating kasalukuyang Pangulo. Samantalang yung mga pangyayari sa ginawa niyang krimen, wala namang alam ang ating Pangulo doon at hindi siya nakiano ron dahil wala na siya sa panunungkulan noong mga panahon na yon. Ngayon, siya nasa tungkulin bilang Pangulo, karapatan din niya na kung anong dapat na nararapat gawin. Ipinatutupad lang naman yung tamang proseso. Sasabihin ng iba, wala rin sa tamang proseso. Meron. Kasi merong may warrant to arrest. O dala ng Interpol. At Interpol ang pumunta rito para kunin siya. Dahil ang Interpol ang naatasan yata ng ICC para dakpin siya dito sa ating bansa. Siyempre, kumbaga, ang ating Pangulo, nung tayo nangailangan ng tulong sa Interpol para sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa, Interpol ang kumuha. Kumbaga, Interpol naman ang humingi ng tulong. Natural naman na vice versa mangyayari. Ibibigay din ng ating Pangulo kung ano ang nararapat na gawin. Di ba? Sa totoo lang hindi naman nila dapat sisihin ang ating Pangulong Bongbong sa mga pangyayari. Dahil nga, siya ang gumawa ng problema nun, hindi naman si Marcos hindi naman si Bongbong Siya ang gumawa ng sarili niyang problema. O, bakit ngayon ibubunto ng sisi dito sa ating Pangulo? O, di ba? Kaya nga, parang ang nangyayari sa sistema natin ngayon, unfair.
Yung mga nakaraan, limot na. Sabi nga sa kanta ng may kanta dyan eh, limot mo na ang yung nakaraan. O, di ba? Dapat hindi ganon. Ito naman, may mga kapwa tayo vlogger na talagang sinasakyan yung sistema, ang simpatya ng mga follower ng ating dating Pangulong Duterte. So, ako, mga idol, kahit na isa akong vlogger, wala akong pinapanigan sa sistema ng mga pangyayari. Nagiging balanse lang ako. Nandun na tayo na talagang yung pangyayari kay Duterte, medyo parang malupit at nakakaawa din. Pero wala tayong magagawa kasi siya may gawa ng problema niya eh. Tama si Bongbong Marcos eh. Siya ang gumawa ng kanyang problema. Tapos ngayon, maraming madadamay. Pero hindi naman yata tama, di ba? Problema niya yun eh. At saka yung mga kasangkot sa kanyang ginawang krimen, isa pa yun, dapat yun. Mananagot din yun. Kasi yung order niya, nung panahon niya, nung tungkol sa tukhang, war against drug, talagang malupit. Parang marami nga nagsasabi na wala sa due process. Samantalang itong ginawa sa kanya, nahulihin siya, nasa due process. Sinasabi lang nila na wala. Bakit may due process? May warrant eh. Hindi naman sasabihin kinidnap. Hindi naman sa kinidnap. May inisyong warrant. At may mga Interpol. Sasabihin mo ba, kidnapper yung mga Interpol? Hindi Nasa batas yan. Miyembro tayo ng International Police. Natural lang na makiisa tayo doon sa sistema. Ginampanan lang ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung kung ano nararapat, di ba? Kaya sana naman, huwag lahat ibunto ng sisi sa ating kasalukuyang Pangulo na ginawa nung dating Pangulong Duterte. Kasi bakit nung kasalukuyang ginagawa niyang krimen, sinisi pa siya, wala namang sumisi sa kanya eh. Takot nga lahat ng tao eh, walang makapalag eh. Kaya sa pangyayaring ito, kung may mga nagluluksaman sa panig ng kabilang side kay Duterte, marami naman din siguro ang nasisiyahan at natutuwa. Dahil doon sa mga pangyayari na ang pakiramdam nila, mabibigyan na ng hustisya yung kanilang mga yumao na naging biktima nung nakaraang administrasyon. Diba? Tama? Ganon. Kaya itong pangyayari kay Pangulong Duterte, normal lang yun na makisimpatya sila. Mga follower niya yan eh. Kaya lang, yung mga follower niya, nung panahon gumagawa ng krimen, yung kanilang amo, o yung kanilang sinusunod, right all lang sila. Wala silang sinasabi, wala silang comment, wala silang ano. Kaya ngayon, pinananagot na ng batas yung mga nagawang krimen. At saka sila ngayon, mga nag-aapila. Di ba? Nung panahon ng ating Pangulong Duterte, sa totoo lang, talagang walang makapalag. Lalo na nung panahon ng pandemic. Nung panahon ng pandemic, foreign policy na rin ang ipinatupad sa ating bansa. Yung sarili nga nating batas dito, tinapakan na rin eh. Isipin mo kung anong order ng WHO pinatutupad dito sa ating bansa. Kung baga, yung sinasabi nila na parang isinuko natin ang ating soberenya at ang ating karapatan sa mga foreigner sa pangyayari kay Duterte, nung panahon ng pandemic, sa panahon din ni Duterte, hindi nyo ba napansin, isinuko na rin natin ang ating soberenya, isinuko na rin natin ang ating karapatan. Bakit? Wala na yung batas natin eh. Hindi na nasusunod. Unang-una, nalalabag sa batas natin yung karapatan ng ito. Nalabag na yun. Bakit? Wala ka ng kalayaan eh. Dahil ba pandemic? Samantalang maraming mga bansa ang hindi masyadong sumunod sa sistema ng WHO. Marami nga sumalungat yan eh. Unang-una na nga sumalungat yan, si Trump. Nung malaman ni Trump na yung COVID na yan, peke, ano ba ang ginawa niyan? Di ba kumalas siya sa WHO? Tapos yung mga foreign policy nila, yun ang pinatutupad dito sa atin. Isipin mo, napakalupit ng batas nila na yun. Parang hindi na makatao, di ba? Yung mga pangyayaring yun. May pumalag ba? Wala, di ba? Sinuko natin ang ating karapatan. Pati soberenya, bakit? Wala na nga yung batas natin eh. Batas na nila nasusunod eh.
Oh, hindi nyo ba naisip yun ng mga panahon ng pandemic na masyado rin tayong naalipin? Oh, ng batas ng mga foreigner. Ano ba WHO? Di ba foreigner yan? Oh, banyaga yan. Yung batas nila pinatupad sa buong mundo. At maraming nga nagoyo sa sistema ng pandemic. Kung naniwala lang ang mga tao doon sa mga unang vlogger na nagsabi na fake yung pandemic, hindi na sana lumaghanap yan eh. Kaso baliktad. Yung fake na sinasabi nilang fake yung pandemic, ayaw paniwalaan. At yung hindi totoong yun ang pinaniwalaan kasi yung mga stream media hawak ng WHO. Hawak nila. O, kaya pag ikaw nag-vlog o nag-broadcast ng ganun, fake news. At may posibilidad na hulihin ka pa. Nagkakalat ka ng fake. Samantalang, yung sinasabi ng mga ibang vlogger na unang nagpahayag niyan, hindi fake. Tunay. O naman lang huli, na-discover din. O, di ba? Marami nagpatotoo na yung COVID na yan, kaya nga pati si Gwen Garcia kinalaban yung COVID na yan O, natuklasan din niya na yung COVID pala na yan, trangkaso lang talaga sa totoo pala yan. Marami nagpatotoo mga virologists yan. O, ingatan mo lang sabi niya na magkasakit ka dahil aandar yan. O. At saka yung mga sintomas na inilabas sa COVID, trangkaso lang talaga kung totoo yung COVID yan, isa na ako sa namatay dyan. Bakit? Nadali ako dyan Trangkaso nga O. Paracetamol lang pala ang katapat niyan. Sipin mo yun, tinakot masyado ang buong mundo, ang tao. Natakot naman tayo. O lalo na dito sa atin, mas matindi. Umover pa tayo sa sistema ng... Sipin mo, may face mask na tayo, may face shield pa. Tayo lang ang bansang may ganun. O, di ba? Yan, hindi na nasasalamin ng ating mga kababayan yan. Hindi na nila nakikita yan. Pero yung sa ngayon, na pangyayari, kay Duterte, yun ang nakikita nila. Pero... parang unfair naman yata, di ba? Paano naman yung mga naging biktima nung panahon niya? O, ganun na lang yon. Yan, mga idol, napag-uusapan lang naman natin, napagkukwentuhan natin yung mga pangyayari, di ba? Magbalik-aral tayo sa mga nakaraan para matimbang natin. O, sabihin na natin, pangit nga ang ginawa. O, tanggapin natin pa samantala, pangit yung ginawa kay Duterte na pag-pick up sa kanya rito. Pero nasa due process. Bakit? May warrant Kaya nga sabi ni yung tagapagsalita ng palasyo ang unang tanong niya may kaso ba? Meron. May warrant ba? Meron. Meron ba mga biktima? Meron. So, yung tatlong ni Yusek, tama lahat. Oh. Kaya lang kasi yung simpatsya ng mga tao nga na-focus lang sa iisa. O, yung nakaraan, hindi na nila inintindi. Di ba sabi nga ni, paano naman yung mga naging biktima nung panahon niya? O, wala nga nakapalag nun Di ba? Bakit? Mismo ICC, hindi makapalag sa kanya nun. Hindi siya kayang pick upin. Inamon nga niya ICC, kunin siya Hulihin siya O. Kaya lang, siyempre nga, siya presidente, nandito siya sa bansa natin, sino ka para kunin mo siya rito? Ay siya presidente. Kaya ngayon, hindi na siya presidente. Nag-request ngayon ng ICC sa Interpol. Hindi ngayon, mapahindihan ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang Interpol dahil nga sa ginawa rin tulong sa atin ng Interpol nung meron tayong kuning tao na ating kababayan sa ibang bansa, Interpol ang trumabaho. Di ba? At yun ang hindi nakikita ng ating mga kababayan. Yan ang pinapaliwanag ni Bongbong. Pero kung halimbawa, wala tayong commitment sa Interpol, hindi niya siguro ibibigayan. Oo, hindi niya papahintulutan makapasok dito. Kaso miyembro nga tayo ng Interpol. Inaamin naman niya, wala tayo sa ICC. Hindi tayo miyembro. Pero ang Interpol, member tayo. Kaya once na ang Interpol ang trumabaho, hindi ka makakatanggi. Di ba? May bibigay mo yung gusto nila. Ganun lang naman ang ginawa ng ating Pangulong Marcos. Kaya hindi dapat ibunto sa kanya ang lahat ng sisi. Yan ang hindi naunawaan ng iba nating mga kababayan. Ang tinitignan lang nila
yung sa kasalukuyang pangyayari. Pero yung mga nakaraan, tila limot na nila. O, di ba? Sabay na mga idol, yan naman, pagkukwentuhan lang natin. Dahil nga napapanahong issue yan at maraming nagdadalamhati. Ito, naghihikayat pa nga sila ng people's power. Oh. People's power daw. Pero tingnan lang natin, ay ang ating mga kasundaluhan at ang ating mga kapulisan, nakaantabay lang sa mangyayari. O, ang sabi nga ng ating Pangulo, karapatan nila yan, pero wag lang silang lalabag sa batas. At wag silang o-over. O, hindi naman sinasaklawan yung tinatawag na expression, yung freedom of expression. Pero, yung freedom of expression, may hangganan. Ginagarantiyahan ng ating saligang batas yung tinatawag na kalayaan sa pagpapahayag ng sinuman. Pero may hangganan. Kapag below the belt na, siyempre, kakalabag ka na sa batas, ay pananagot ka sa batas, di ba? Ganon. Kaya yung mga nagbabalak mag-people's power dyan, okay lang yun. Gawin yung gusto nyo, pero wag lang kayo makakalabag sa tuntunin ng ating pamahalaan. Dahil pag lumabag na kayo, ay iba na yan. Ibabagsak nyo na ang gobyerno, rebellion na yan. Nasa panig na ng pagre-rebelde yan. Pagkaganyan na mangyayari. O, pati nga Iglesia ni Cristo, inihikayat nila, na makisali daw, makilahok. Ang Iglesia ni Cristo, kailanman, hindi sasali sa ganyang kalokohan. O, kung nag-rally man ang Iglesia ni Cristo ng mga nakaraan, peace rally yun. Pangkapayapaan nyo. Kaya nga lang, natupad yung nakalagay sa Biblia na ang hindi nakikinig sa payo at saway, kapahamakan. Hindi ba at binasa ng mga ministro sa Iglesia yung payo ng ating Panginoong Diyos? Ano nangyari? Natupad ba yung payo? Hindi. Sinunod pa rin nila yung kanilang sarili. Oo. Ang sabi nga, yung pagkakabahabagi ay hindi yan sa Diyos. Sa laman at sa diablo yan. O, yun ang natupad yung pagkakabahabahagi. Pero yung payo na magkaisa, hindi natupad yun. Hindi. Kaya kita mo, kinasadlakan natin ngayon. Natupad yung nakalagay sa Biblia, kapahamakan. O, di ba? Yan, mga idol. Niriripaso lang natin. Kaya ang Iglesia ni Cristo, hindi nyo mahihikayat sa ganyan. Inasabi nila, kulto-kulto. Kung ang Iglesia ni Cristo, totoong kulto, baka nauna pa sa inyo yan. Mag-rally-rally ng ganyan. Oo. Kaya lang, ang Iglesia ni Cristo, hindi yan. Kasi, ang bawat aktibidad ng Iglesia ni Cristo, nabanggit ko na yan, ay sinasangguni mo na sa ating Panginoong Diyos at ipinapanatayan. Hindi basta-basta. Sabay na salamat ng marami at sa next sandali, muli nyo ako sinamahan. Tayo naman ay nagkukwentuhan lang sa mga bagay na nangyayari sa kasalukuyan at napapanahong isyo. Sabay na ito pong muli inyong lingkod, si Boyet ng Vlogs TV. Kung meron kayong mga comment, mga idol, lagay nyo lang sa comment section. At kung meron kayong mga katanungan para matalakay din natin. O paano? Hanggang sa muli. Paalam!